Akala mo ba tamad ka kaya hindi ka umaangat? O sadyang malas lang talaga ang buhay mo? Paano kung may mga dahilan na hindi mo napapansin, pero araw-araw ka nitong hinihila pababa? Kung handa kang marinig ang katotohanang bihirang, sabihin ng iba manatili ka hanggang dulo. Maraming Pilipino ang nagsusumikap, pero parang walang nangyayari. Kahit anong kayod parang laging kulang at laging bitin. Hindi ito dahil mahina ka, kundi may mga bagay na unti-unti kang sinisira sa loob. Kapag hindi mo ito nakita, mananatili kang paikot-ikot sa parehong sitwasyon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi ito basta motivational talk na maririnig mo kahit saan. Ito ay pagmulat sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap umangat. Kapag naintindihan mo ito, mas magiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa sipag at tiyaga. Minsan ang kalaban ay maling pag-iisip at maling paniniwala. May mga ugaling minana at kinalakihan na akala natin normal pero nakakasira pala ng kinabukasan. Kapag hindi mo binago ang mga ito, kahit anong oportunidad ay masasayang. Sa video na ito ilalahad natin ang 10 totoong dahilan kung bakit maraming nahihirapang umangat. Hindi ito para manisi, kundi para magising at magbago. Kung handa kang harapin ang katotohanan, may pagkakataon kang baguhin ang takbo ng buhay mo. Simulan na natin ang pagbasag sa mga dahilan na matagal nang humahadlang sa iyo. Dahilan number 1, kawalan ng malinaw na direksyon sa buhay. Maraming Pilipino ang araw-araw na kumikilos at nagpapagod ngunit hindi talaga alam kung saan patungo ang kanilang buhay. Gumigising sila para magtrabaho hindi dahil may malinaw na pangarap, kundi dahil kailangan lang mabuhay. Kapag walang malinaw na direksyon ang bawat hakbang, ay nagiging mabigat at nakakapagod sa pagdaan ng panahon. Kahit gaano ka kasipag, kung hindi mo alam ang patutunguhan, mauuwi ka lang sa pagkahapo at pagkadismaya. Sa bandang huli ang pakiramdam ay parang matagal ka nang tumatakbo, pero wala ka pa ring nararating. Maraming tao ang mukhang abala buong maghapon, ngunit walang tunay na pag-usad sa kanilang buhay. Kahit trabaho may sideline at may raket, ngunit walang malinaw na layuning sinusundan. Kapag may dumating na oportunidad, hindi nila alam kung ito ba ay makakatulong o makakasagabal sa kanila. Dahil dito maraming magagandang pagkakataon ang dumadaan lang at tuluyang nawawala. Ang buhay ay nagiging sunod-sunuran sa sitwasyon, imbes na pinamumunuan ng sariling desisyon. Ang kawalan ng malinaw na direksyon ay kadalasang nagmumula sa takot na magkamali. Mas pinipili ng marami ang manatili sa pamilyar kahit alam nilang hindi na sila masaya o umuunlad. Iniisip nila na mas ligtas ang sigurado kahit ito ay paulit-ulit at walang pagbabago. Unti-unti nitong pinapahina ang loob at pinapatay ang tapang na mangarap ng mas mataas. Habang mas tumatagal, mas nagiging mahirap ang magsimula muli at maniwala sa sarili. Malaki rin ang papel ng kapaligiran sa pagkawala ng direksyon ng isang tao. Kapag ang nakapaligid ay kontento na, sa sapat lamang nahahawa ang isip at pananaw. Kapag walang nagtutulak pataas, mas madaling manatili sa komportableng lugar. Madalas maririnig ang payo na huwag nang mangarap ng malaki at magsettle na lang. Dito unti-unting namamatay ang mga pangarap na minsang nagbigay ng pag-asa. Kung gusto mong tunay na umangat, kailangan mo munang pumili ng direksyon sa buhay. Hindi kailangang malinaw agad ang lahat, basta alam mo kung saan ka papunta. Mas madali ang mag-adjust at magtiis kapag may malinaw kang dahilan at layunin. Ang direksyon ang nagbibigay kahulugan sa hirap, sakripisyo at pagkadapa. Kapag malinaw ang direksyon, mas nagiging matatag ka at hindi madaling sumuko sa gitna ng pagsubok. Dahilan number 2, kakulangan ng disiplina sa sarili. Malakas mangarap ang isip, ngunit madalas mahina ang paninindigan pagdating sa araw-araw na gawain. Madaling magsimula kapag inspirado at puno ng gana, pero biglang humihinto kapag naharap na sa hirap. Ang disiplina ay hindi emosyon o motivation, kundi malinaw na desisyong inuulit kahit ayaw ng katawan. Kapag wala nito ang mga pangarap, ay nananatiling ideya lamang at hindi kailanman nagiging realidad. Hunti-unti nitong pinapalitan ang pag-asa ng panghihinayang at pagsisisi sa sarili. Makikita ang kakulangan sa disiplina sa maliliit, ngunit paulit-ulit na desisyong ginagawa araw-araw. Mas pinipiling magpuyat at magpahinga
kaysa maghanda para sa mas maayos na kinabukasan. Mas inuuna ang pansamantalang aliw kahit alam na may mas mahalagang responsibilidad. Kapag nasanay sa ganitong ugali, nagiging normal ang pagiging hindi handa at laging nahuhuli. Sa paglipas ng panahon, ang resulta ay pagkawala ng tiwala sa sariling kakayahan. May oras at lakas para sa walang katapusang panunood at pag-scroll sa cellphone. May panahon para sa chismis at reklamo tungkol sa kahirapan ng buhay. Ngunit kapag oras na para sa pag-aaral at pag-improve, biglang nawawala ang sigla at gana. Ang tunay na problema ay hindi kakulangan sa oras, kundi kakulangan sa kontrol sa sarili. Kung hindi babaguhin ang prioridad, mananatiling pareho ang takbo ng buhay. Madalas ginagawang dahilan ng hirap ng sitwasyon para bigyang katwiran ng kawalan ng disiplina. Sinasabi na wala ng choice at ganito na lang talaga ang kapalaran. Ngunit ang disiplina ay hindi nangangailangan ng pera, koneksyon o swerte sa buhay. Ito ay araw-araw na pagpili ng tama kahit walang nakakakita at pumupuri. Dito nagkakatalo ang mga umaangat sa buhay at ang mga nananatili sa parehong antas. Kung nais mong tunay na umangat, kailangan mong sanayin ang sarili sa disiplina. Hindi ito instant at siguradong mahirap, lalo na sa mga unang hakbang. Ang disiplina ang pundasyong magpapatatag sa anumang plano o pangarap na nais mong makamit. Kapag may disiplina, mas nagiging maayos ang paggamit ng oras, lakas at isipan. Ang disiplina sa sarili ang tahimik, ngunit matibay na lakas na mag-aangat sa iyong buhay. Dahilan number 3, pagkaantala sa paggawa ng desisyon at aksyon. Maraming pagkakataon sa buhay ang dumarating ng biglaan at hindi na mauulit. Ngunit may mga tao na natatakot o nagdadalawang isip, kaya palaging naghihintay bago kumilos. Ang pagkaantala sa paggawa ng desisyon ay parang pagtigil sa takbo ng sariling buhay. Kapag hindi ka kumilos agad, ang oportunidad ay lilipas at dadalhin ng iba ang mga biyaya na pwede sanang sayo. Sa bawat araw na nagdadalawang isip, unti-unting napapalayo ang pangarap mo sa katotohanan. Madalas itong nangyayari sa mga desisyon na may kasamang panganib o pagbabago. Mas pinipili ng iba ang manatili sa nakasanayan kahit hindi ito nakakatulong sa pag-unlad. Ang takot sa pagkakamali at sa pag-alis sa comfort zone ay pumipigil sa aksyon. Maraming Pilipino ang natututo ng huli kapag ang lahat ng magagandang pagkakataon ay nawala na. Ang pagkaantala ay nagiging hadlang sa progreso at sa pag-abot ng tunay na potensyal. Ang mga maliit na desisyon sa araw-araw ay may malaking epekto sa hinaharap. Kapag paulit-ulit ang pagpapaliban ng mahahalagang gawain, nagiging ugali ito. Minsan ay natutulog sa tamang oras at bukas ay naiwan sa trabaho o assignment. Minsan naman ay opportunity sa negosyo o karera ay nasasayang dahil sa kakulangan ng aksyon. Ang kabuuan ng maliliit na pagkaantala ay nagiging malaking puwang sa pagitan ng pangarap at realidad. Kadalasan ang pagkaantala ay dulot ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Iniisip na baka hindi sapat ang kakayahan o kulang ang resources para magsimula. Ngunit ang tunay na pag-usad ay nagmumula sa aksyon kahit hindi perpekto ang plano. Ang pag-aantala ay nagdudulot lamang ng takot at hindi pagkakaunawaan sa sariling potensyal. Kapag natutunan mong gumawa ng desisyon kaagad, mas nagiging malinaw at maayos ang direksyon ng buhay. Upang umangat sa buhay, kailangan mong kumilos sa tamang oras. Walang magiging kapaki-pakinabang ang pangarap kung ito ay patuloy na ipinagpapaliban. Ang aksyon at desisyon ay tulay mula sa ideya patungo sa resulta at tagumpay. Kapag sanay ka sa paggawa ng tamang desisyon sa tamang oras, mas mabilis mong maaabot ang iyong layunin. Ang pagkaantala sa aksyon ay tahimik na kalaban na kailangang labanan araw-araw upang umasenso. Dahilan number 4, pagiging takot sa pagbabago at pag-alis sa comfort zone. Maraming Pilipino ang nasanay sa nakasanayan kahit alam nilang hindi ito nakakatulong sa pag-unlad. Mas pinipili nilang manatili sa parehong trabaho o routine dahil ito ay komportable at predictable. Ang takot sa pagbabago ay pumipigil sa kanila na subukan ang mas magagandang oportunidad. Kapag hindi ka handang lumabas sa comfort zone, ay mananatili kang limitado sa maliit na mundo ng iyong nakasanayan. Unti-unti nitong pinapahina ang pangarap at potensyal na maabot ang mas mataas na antas sa buhay. Ang pagbabago ay palaging may kaakibat na panganib at hindi kasiguraduhan. Maraming tao ang natatakot sa posibilidad na mabigo o mawalan ng seguridad.
Ngunit ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagtanggap sa pagbabago at pakikipagsapalaran. Kapag laging pinipili ang sigurado at komportable, nawawala ang pagkakataong matuto at lumago. Ang takot sa pagbabago ay nagiging kadena na humahadlang sa pag-abot ng mas mataas na pangarap. Madalas rin itong dulot ng nakaraang karanasan na puno ng kabiguan. Kapag nasaktan o nabigo noon, natural lamang na maging maingat at magduda sa bagong oportunidad. Ngunit kung palaging haharangin ng takot ang bawat hakbang, ay hindi ka kailanman aangat. Ang nakaraan ay gabay at aral, ngunit hindi dahilan para pigilan ang sarili. Ang pagtanggap sa pagbabago ay susi upang mas mapalawak ang kakayahan at mga oportunidad. Kailangang unawain na ang comfort zone ay parang bitag na dahan-dahang sumasakal sa pangarap. Ang bawat araw na nananatili sa nakasanayan ay araw na nawawala ang pagkakataong magtagumpay. Ang mga maliit na hakbang palabas sa comfort zone ay nagiging malaking pag-usad sa paglipas ng panahon. Kapag natutong tanggapin ang pagbabago, nagiging mas handa at matatag ang isip sa hamon ng buhay. Ang pag-alis sa comfort zone ay hindi madali, ngunit ito ang tunay na daan patungo sa tagumpay. Kung nais mong umangat, kailangan mong labanan ang takot at yakapin ang pagbabago. Huwag matakot magsimula sa bago at huwag matakot sumubok kahit may posibilidad ng kabiguan. Ang bawat hakbang na ginawa mo palabas ng nakasanayan ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng buhay. Kapag naging bukas sa pagbabago, mas marami kang oportunidad na makukuha at mas mabilis na aangat. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula kapag handa kang iwan ang nakasanayan at yakapin ang bago. Dahilan number 5, pagiging palpak sa pamamahala ng oras at prioridad. Kadalasan ay abala ang isip sa napakaraming gawain, ngunit sa pagtatapos ng araw, napapagtanto mong kaunti lang ang tunay na nagawa at ang oras ay tila nawala sa hangin. Kapag hindi mo alam kung ano ang dapat unahin, nauubos ang lakas at atensyon sa bagay na hindi nakakatulong sa pangmatagalang layunin. Ang bawat minuto na nasasayang sa walang kabuluhang aktibidad ay unti-unting nagpapabagal sa pag-abot ng pangarap. Ang tamang pamamahala ng oras ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala, kundi sa pagiging epektibo at produktibo sa mga hakbang na mahalaga. Kung hindi mo ito matutunan, mananatiling paulit-ulit ang pakiramdam na wala kang nagagawa sa kabila ng buong araw na pagkilos. Sa bawat araw may pagkakataong dumating para magtrabaho sa sarili at sa pangarap, ngunit madalas ay nauurong ang pansin sa pansamantalang aliw o kaginhawaan. Ang hindi maayos na pamamahagi ng oras ay nagiging sanhi ng pagkaantala sa pag-abot ng mga layunin at ng pagkadismaya sa sarili. Kapag laging inuuna ang mga bagay na panandalian lang ang benepisyo, nawawala ang tamang prioridad sa mas mahalaga. Ang bawat hindi pinamamahalaang minuto ay unti-unting kumakain sa oras na pwede sanang gamitin sa pag-unlad. Ito ang dahilan kung bakit maraming pangarap ang naiwan sa papel lamang at hindi nagiging realidad. Kadalasan ay hindi rin napapansin na ang bawat desisyon sa oras ay may kaakibat na epekto sa hinaharap. Ang mga maliit na pagkaantala sa gawain ay kapag pinagsama-sama ay nagre-resulta sa malaking puwang sa pagitan ng pangarap at katuparan. Kapag walang malinaw na plano at hindi alam kung ano ang prioridad, nauuwi ang araw sa pagkaabala, ngunit walang progreso. Ang wastong pamamahala ng oras at tamang prioridad ay nagbibigay ng kalinawan sa direksyon at aksyon. Kapag natutunan itong gamitin ng maayos, nagiging mas mabilis at mas epektibo ang pag-abot sa mga layunin. Isa rin sa dahilan ay ang kakulangan sa disiplina at focus sa mahahalagang gawain. Kapag laging pinipili ang aliw o mas kaakit-akit na aktibidad, napapabayaan ang tunay na mahalaga sa buhay. Ang produktibong araw ay hindi nakukuha sa dami ng abala, kundi sa kalidad at epekto ng bawat aksyon na ginawa. Ang tamang pamamahala ng oras ay nagiging gabay upang hindi maligaw sa mga pang-araw-araw na desisyon. Ang kontrol sa oras at prioridad ang nagiging kaibahan ng mga umaangat sa buhay at ng mga nananatili sa parehong antas. Upang umangat sa buhay, kailangan mong seryosong tingnan kung paano mo ginugugol ang bawat sandali. Hindi sapat na abala lamang sa mga gawain, kundi dapat malaman kung alin ang tunay na makakatulong sa pangmatagalang layunin. Ang disiplina sa oras at tamang pagprioridad ay magbubukas ng mas maraming oportunidad
at magdadala sa tagumpay. Kapag nasanay kang planuhin ang oras at pagtuunan ng pansin ang pinakamahalaga, mas nagiging kontrolado at maayos ang takbo ng buhay. Dahilan number 6, pagkakaroon ng maling paniniwala tungkol sa tagumpay. Minsan ay naniniwala ang ilan na ang tagumpay ay nakukuha lamang sa swerte o koneksyon at hindi sa sipag at tamang desisyon. Dahil dito, mas pinipili nilang hintayin ang tamang pagkakataon kaysa gumawa ng aksyon para sa sarili. Kapag nanatili sa ganitong paniniwala, nauubos ang oras sa pag-aalala at hindi sa paggawa ng hakbang para umasenso. Ang maling pag-iisip tungkol sa tagumpay ay pumipigil sa pagkilala sa sariling kakayahan at potensyal. Ang mga pangarap ay nananatiling pangarap lamang at hindi nagiging katotohanan. May mga tao rin na iniisip na kapag mataas ang edukasyon o posisyon, automatikong maabot ang tagumpay. Hindi nila alam na kailangan pa rin ng disiplina, focus at tamang aksyon upang makamit ang layunin. Kapag mali ang paniniwala sa kung ano ang mahalaga, nauuwi ang oras at lakas sa bagay na hindi nakakatulong sa progreso. Ang mga paniniwala ay gabay sa aksyon, kaya kapag mali ang gabay, mali rin ang direksyon ng hakbang. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsusumikap ngunit tila hindi umaangat sa kabila ng kanilang pagsisikap. Madali rin maimpluwensyahan ng nakapaligid ang paniniwala tungkol sa tagumpay. Kapag palaging nakakarinig ng negatibo o limitadong pananaw, unti-unti itong nagiging sariling paniniwala. Ang takot at alinlangan ay lumalaki at pumipigil sa paggawa ng tamang aksyon. Kapag hindi siniyasat at pinago ang maling paniniwala, mananatili itong hadlang sa personal na pagunlad. Ang pagkilala at pagbabago sa paniniwala ay susi upang buksan ang pinto sa mga oportunidad. Ang maling paniniwala tungkol sa tagumpay ay madalas nakatago sa simpleng pangungusap na paulit-ulit na sinasabi sa sarili. Maaring ito ay mga salitang sinasabi ng pamilya, kaibigan o ng lipunan na parang tama, pero pumipigil sa pag-abot ng potensyal. Kapag naniniwala ka sa limitadong pananaw, limitado rin ang kakayahan mong mag-isip at kumilos. Ang tamang mindset ay nagbibigay lakas, tapang at direksyon upang harapin ang bawat hamon sa buhay. Sa bawat hakbang, mahalaga ang malinaw at positibong paniniwala upang hindi matigil sa gitna ng pagsubok. Upang umangat sa buhay, kailangan mong suriin at itama ang paniniwala tungkol sa tagumpay. Hindi sapat ang pangarap o ambisyon kung mali ang gabay ng isipan sa tamang desisyon at aksyon. Ang positibo at realistang pananaw ay magbibigay linaw sa direksyon at magpapabilis ng progreso. Kapag naitama ang paniniwala, mas nagiging matatag at tiwala ka sa sariling kakayahan na abutin ang pangarap. Ang pagbabago ng mindset ay tahimik, ngunit malakas na susi para umasenso at maabot ang tagumpay. Dahilan number 7, pagiging palaging apektado ng opinyon ng iba. Madalas sobra ang pagpapahalaga sa sinasabi o iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Dahil dito, nahihirapang gumawa ng sariling desisyon at napipilitan sundin ang gusto ng iba kahit hindi ito makabuti sa iyo. Kapag palaging inuuna ang opinyon ng iba, nawawala ang sariling boses at direksyon sa buhay. Ang pag-asa sa papuri o pag-iwas sa kritisismo ay nagiging dahilan para hindi subukan ng mga bagong bagay. Minsan iniisip na kapag sinunod ang lahat ng payo ng iba ay magiging ligtas at tama ang desisyon. Ngunit hindi lahat ng opinyon ay may batayan o alam ang tunay na sitwasyon mo. Kapag patuloy na iniimpluwensyahan ng opinyon ng iba, nagiging mahina ang sariling paninindigan. Ang bawat hakbang ay nagiging produkto ng takot sa maling tingin o kritisismo. Ang labis na pagpapahalaga sa opinyon ng iba ay kadalasang nagmumula sa takot sa rejection o hindi pagtanggap. Maraming tao ang gustong tanggapin ng pamilya, kaibigan at lipunan, kaya inuuna ang kasiyahan ng iba kaysa sarili. Ngunit sa paglala nito, ang sariling pangarap ay naiwan at hindi nabibigyan ng halaga. Kapag hindi natutunan na maging independent sa isip at desisyon, mananatiling limitado ang mga nagagawa sa buhay. Mahalaga ring maintindihan na hindi lahat ng opinyon ay may mabuting intensyon. May mga nagsasabi ng payo base sa kanilang karanasan na hindi naman akma sa sitwasyon mo. Kapag pinapakinggan ng sobra ang lahat, nagiging magulo ang isip at nagkakaproblema sa pagprioridad. Kapag natutunan mong piliin kung aling opinyon ang pakikinggan, mas nagiging malinaw ang landas mo patungo sa tagumpay.
Upang umangat sa buhay, kailangan mong matutunang pahalagahan ang sariling desisyon higit sa opinyon ng iba. Hindi mo kailangang laging sumunod o magpatunay sa iba upang makamit ang tagumpay. Kapag may kumpiyansa sa sariling kakayahan, mas madali kang makakagawa ng tamang aksyon at hakbang. Ang pag-iwas sa labis na impluwensya ng iba ay magbibigay daan sa mas malinaw at malayang buhay. Dahilan number 8. Kawalan ng malinaw na layunin sa pera at paghawak ng kabuhayan. Maraming tao ang nahihirapang umasenso dahil walang malinaw na plano kung paano i-manage ang kanilang kita at gastusin. Kahit gaano karaming pera ang pumapasok, nauubos ito sa walang prioridad na gastusin at panandali ang kasiyahan. Kapag walang tamang sistema sa pera, nawawala ang kontrol at nagiging dahilan ng stress at pagkabigo. Ang kawalan ng layunin sa pinansyal na aspeto ay unti-unting humahadlang sa pangmatagalang pag-unlad at seguridad sa buhay. Minsan ay iniisip na sapat na ang kumita ng malaki kahit walang plano kung paano i-invest o i-save ang pera. Ngunit kapag hindi inihanda ang pera para sa hinaharap, kadalasan ay nauuwi sa kakulangan at pagka-stranded sa oras ng pangangailangan. Ang tamang paghawak ng kabuhayan ay nangangailangan ng disiplina at malinaw na layunin sa bawat hakbang. Kapag hindi natutunan ito mula sa murang edad, mas mahirap umangat at makamit ang financial freedom sa hinaharap. Kadalasan ay nakakaapekto rin ang kapaligiran sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa pera. Maraming lumaki sa pamilya o komunidad na hindi marunong mag-budget o mag-invest, kaya ito rin ang naging normal sa kanila. Kapag patuloy ang ganitong mindset, nagiging paulit-ulit ang siklo ng kahirapan at kakulangan sa pag-unlad. Ang pag-aaral kung paano planuhin at pamahalaan ang pera ay susi para makalabas sa limitadong kakayahan at oportunidad. Upang umangat sa buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at disiplina sa pera. Hindi sapat ang pagkakaroon ng kita kung hindi ito ginagamit ng wasto at may direksyon. Ang tamang paghawak ng kabuhayan ay nagbibigay kalayaan at mas maraming oportunidad para sa personal na pag-unlad. Kapag natutunan mong pamahalaan ang pera ng maayos, mas madali mong maaabot ang mas mataas na antas ng tagumpay at seguridad sa buhay. Dahilan number 9. Pagpapabaya sa sariling kalusugan at enerhiya. Madalas ay inuuna ang trabaho, pamilya o ibang responsibilidad kaysa sa sariling kalusugan at pangangailangan ng katawan. Kapag palaging napapabayaan ang pisikal at mental na kalusugan, unti-unti itong humahadlang sa pagiging produktibo at maayos na pagdedesisyon. Ang kakulangan sa sapat na pahinga, tamang pagkain at ehersisyo ay nagre-resulta sa madaling pagkapagod at pagbaba ng konsentrasyon. Sa huli, ang kawalan ng pangangalaga sa sarili ay nagiging malaking hadlang sa pag-abot ng pangarap at tagumpay. Maraming tao ang hindi napapansin na ang enerhiya at focus ay limitado at kailangang alagaan. Kapag patuloy ang pagpapabaya sa katawan, mas madali rin silang maapektuhan ng stress, sakit at mental burnout. Ang kakulangan sa kalusugan ay hindi lang pisikal na problema, kundi hadlang din sa malinaw na pag-iisip at tamang aksyon. Kapag hindi nabigyan ng tamang atensyon ng sarili, nagiging pabigat ito sa lahat ng plano at layunin sa buhay. Minsan ay iniisip na pwede pang humabol at aayusin sa huli ang katawan at isipan. Ngunit kapag naipon na ang pinsala sa kalusugan, mas mahirap itong ayusin at bumalik sa dati. Ang pangmatagalang pag-abala sa sarili para lamang sa iba ay nagre-resulta sa pagkahuli sa mga oportunidad. Ang tamang balanse sa trabaho, pahinga at pangangalaga sa sarili ay susi para sa mas matibay na pag-unlad. Upang umangat sa buhay, kailangan mong unahin ang pangangalaga sa katawan at isip. Hindi ka makakagawa ng tamang desisyon o hakbang kung pagod at walang enerhiya ang katawan at isipan. Ang maayos na kalusugan ay nagbibigay lakas, focus at determinasyon upang harapin ang bawat hamon sa buhay. Kapag natutunan mong pangalagaan ang sarili, mas nagiging matatag at handa ka sa pag-abot ng mas mataas na pangarap. Dahilan number 10. Kawalan ng tiyaga at pasensya sa proseso. Maraming tao ang nagnanais makamit agad ang tagumpay, ngunit hindi nauunawaan na ito ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsisikap at tamang timing. Kapag palaging hinihintay ang instant results, madaling mawalan ng motibasyon sa unang pagkabigo o paghihirap. Ang kawalan ng tiyaga ay nagiging dahilan para mabilis sumuko o magbago ng direksyon.
bago pa man marating ang layunin. Kapag nangyari ito, maraming pangarap ang nauuwi sa pagkadismaya at panghihinayang sa sarili. Ang tunay na pag-unlad ay dumarating lamang sa mga taong handang magtiyaga sa bawat hakbang ng proseso. Madalas ay iniisip na kapag hindi agad nakikita ang resulta, wala nang saysay ang pagsusumikap at mas mainam pang huminto. Ngunit ang bawat maliit na hakbang na inuulit araw-araw ay nagiging pundasyon ng mas matibay at pangmatagalang tagumpay. Kapag hindi natutunan ang pasensya, mas nagiging madaling maapektuhan ng stress, takot at panghihina ng loob. Ang tiyaga ay nagbibigay lakas upang ipagpatuloy ang laban kahit maraming balakid at hindi nakikitang resulta sa simula. Sa bawat araw na pinipilit mo at patuloy na sumusubok, mas napapalapit ka sa katuparan ng pangarap mo. Maraming Pilipino ang napapadala sa pressure ng lipunan at mabilis na paghahambing sa iba. Nakikita ang tagumpay ng kapwa at nagkakaroon ng pakiramdam na sila ay nahuhuli o kulang sa kakayahan. Ngunit ang bawat tao ay may sariling timing at proseso na dapat igalang at sundan. Ang sobrang pagtingin sa iba ay nagdudulot ng kawalan ng focus at nagiging dahilan ng pagkadismaya. Kapag tinutukan ang sariling progreso, mas nagiging matatag at determinado sa pag-abot ng sariling layunin. Upang umangat sa buhay, kailangan mong sanayin ang sarili sa tiyaga at pasensya sa bawat hakbang. Hindi lahat ng tagumpay ay nakukuha sa isang iglap at ang bawat hakbang ay mahalaga sa kabuang proseso ng pag-unlad. Kapag natutunan mong magtiyaga sa tamang landas, mas nagiging malinaw ang direksyon at mas handa ka sa mga hamon. Ang pasensya at tiyaga ay nagbibigay daan sa mas matibay at mas matagumpay na kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa bilis kundi sa determinasyon at patuloy na pagkilos hanggang sa makamit ang pangarap. Alam mo ba na karamihan sa mga Pilipino ay patuloy na nahuhuli sa buhay hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa hindi napapansin na mga bagay na humahadlang sa kanilang pag-unlad. Kung natutunan mo ang 10 totoong dahilan kung bakit hirap umangat ang marami, panahon na upang kumilos at baguhin ang iyong sarili. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa aksyon, sa pagpili ng tamang mindset, disiplina at determinasyon sa bawat araw. Ang mga hakbang na maliit sa simula ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay kapag sinimulan mo ito ng may tiyaga at pasensya. Maging inspirasyon ka, hindi lang sa sarili mo kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo at patunayan na kaya mong umangat sa kabila ng lahat ng hadlang. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag mong hayaang mawala ang mga aral na natutunan mo ngayon. Gamitin mo ang kaalaman bilang sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Tandaan na bawat desisyon, bawat hakbang at bawat araw ay may kapangyarihan upang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kung nagsimula ka man sa maliit, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang bawat pagsisikap ay nagdadala sa iyo patungo sa mas malaking tagumpay. Simulan mo na ngayon at gawin mong matibay na habit ang pagiging disiplinado, mapanuri at handa sa lahat ng oportunidad na darating sa iyong landas.